Ladies and gentlemen, meron naman tayo bago ngayon. Ito naman po, from Shoe My King to Palad Control King. Grabe ito, mga pati negosyante na mga nakisali na rin sa nakawan. Sino may kasalanan nito? Bakit ganun? Bakit nangyari yung ganun? Walang iba po kundi si Bongbong Marcos. Nakakaasar naman yung nangyari sa impeachment. Dahil wala daw, kulang daw ang ebidensya binanggit, binasura na nila. Ngayon, nasa estado pa lang sila. Titingnan pa lang kung ang akusasyon ba ay tama. Hindi tinatanong kung may ebidensya yung akusasyon. Tama naman mga akusasyon. Kagaya sa unprogrammed funds. Kagaya sa parametric formula na baseline, balance, tsaka manage. Grabe, doon na pumasok mga pasukan, mga allocables. Unang-unang mga tanong nila, si BBM ba nagutos? Nako, yung at the end of the day, hindi pipirmahan ni BBM yun kung hindi niya alam yun. Tarantado to talaga mga congressmen na mga rubber stamp ni BBM. Nabirwang nakita ko doon si Abante, si Ropos Rodriguez. Ay, nakakahiya kayo mga taong kayo. Kakampi kayo ng mga kabatan. Wala man lang kayo kakonsensya. Ninanakawan ang kayo kasi magnanakaw eh. Siyempre, kasama kayo sa nakawan, pag kinasuhan niyo si BBM, ano sasabihin ni BBM? Tuturo kayo doon. Grabe ito mga ito. Ito, pakinggan natin itong flood control king na to. Matindi itong flood control na to na nanggaling Shoe My King, naging flood control king. Grabe. Pakinggan na. Pero bago yan, pakinggan muna natin si Duterte sa mga klase-klase mga congressman natin. Tingnan mo. Pakinggan mo si Duterte. Ito. Ito yung presidente pa si Duterte. Di, tapos na siya maging presidente. Pero hindi pa siya nahuli sa dahig. Ayan, pakinggan natin. Talagang totoo ito, yung kinkwento ni Duterte. Totoo yan. Yan talagang katotohanan na nangyari sa Pilipinas. Yan. Bumabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko, paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila. Lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yan ha. Putang ina bumabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko, paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila. Lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Yan ha. Basta yan. So, titingnan natin ngayon. Pakinggan naman natin ngayon ng mga Shoe My King ha. Pati ito sila nadamay ha. Pero mga kaibigan ng congressman ito eh. Kaya yumaman, ganun ang pagsasabi ni Duterte. Kalakaran talaga sa mga congressman yan. Kaya kung tanggalin mo, tigpasin mong ulo mga congressman na yan. Malaki ang sisave ng Pilipinas. Pakinggan natin itong kwento ng mga Shoe My King, naging flood control king. Flood control kickbacks din ang nagpayaman ng umano sa dalawang negosyante.
Locked in ngayon ang Anti-Money Laundering Council sa lumobong bank transactions ni na Jonathan So at Carlito Macadangdang at ng kanilang mga kumpanya. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Ivy Reyes. Sabay sa pag-agos ng flood control projects noong 2021 ay ang paglobo umano ng yaman ni na Siomai King Partners, Jonathan So at Carlito Macadangdang ng House of Franchise, isang one-stop shop para sa iba't ibang business ventures at ng JC Premier International. Sa nakuhang dokumento ng Billionario.com, pinuna ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang pagtaas ng assets ni na So at Macadangdang simula nang ma-involve ang JC Premier sa pangongontrata sa DPWH flood control projects. Itinayo ng dalawa ang JC Premier noong 2019 with just a 31,000 peso capital. Pero ang 1,800 transactions worth 4 billion pesos ng Premier noong 2020 lumobo pa sa 6.5 billion pesos noong 2021 para sa 2,500 transactions. Sa kabila ng mabigat na pagpasok ng pera sa Premier, minimal net income lang daw ang idineklara nito noong 2022. Bukod sa Premier, may natuklasan din ang AMLAC na anilay unusual fund movements sa House of Franchise sa parehong taon. Itinayo ang franchise business na ito noong 2022 sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Ayon sa AMLAC, mahigit 2,600 inter-account transfers ang House of Franchise na nasa 3.9 billion pesos. 1 billion pesos naman in check deposits. Nang sugsugin ng AMLAC ang mga perang ito, napag-alaman nila na nagkaroon ng shift from franchising patungong contracting sina So at Macadangdang sa pamamagitan ng mga corporate vehicle mula sa Black Hard Hat na dating JC Hard Hat ang pangalan. Itinayo nila itong dalawa noong 2019 at nailipat sa pinsan ni So na si Gian Payawal Galang noong 2021. Simula nang itayo ang Hard Hat from 2019 hanggang nitong 2025, bilyong pisong mga tseke ang gumagalaw umano sa ilalim ng kumpanyang ito ayon sa AMLAC. Bukod dyan, nakatanggap ang Hard Hat ng credits mula sa DPWH na tumigil naman na noong 2024 kung kailan pumasok naman ang One Frame. Si Gian Galang na ang nagtayo ng One Frame noong 2023 at base sa dokumento ng AMLAC, nakakubra ito ng flood control projects sa Bulacan kasama ang top-notch Catalyst Builders na isa sa top 10 construction companies na nasa listahan ng Pangulo. 15 projects worth 1.48 billion pesos ang na-corner na proyekto ng One Frame at top-notch sa Bulacan. Tatlo rito, flagged as ghost projects ng AMLAC. At ang tatlong proyektong ito nasa ilalim ng land bank account ng One Frame na nagkakahalaga ng 296.9 billion pesos. Isa pa sa natuklasan ng AMLAC ay ang natanggap na 103 million pesos na cheque na top-notch mula sa One Frame between 2023 and 2025 na ayon sa AMLAC ay patunay na ang dalawang kumpanya ay parehong aktibo sa pagdadivert umano ng pera ng gobyerno patungong commercial banks. Ang finances ni Galang, flinag din ng AMLAC dahil lumobo anya mula 316 million pesos in 2023 ang pera ng pinsan ni So, patungong 1.9 billion pesos in 2024 kasabay ng pag-usbong ng One Frame. Mayroon ding nasa 2 bilyong pisong direct transfers ang One Frame sa bank account ni Galang. Si Galang naman, 517 million pesos ang idineposit sa account ni So lalo na noong 2024. Ang money trail investigation ng AMLAC umabot sa nanay ni So na kahit unemployed senior citizen na walaan niyang malinaw na income ay mayroong 56 bank accounts. Ang ilan, joint accounts nila ng kanyang anak. Nang ilabas ng Billionario.com ang report na ito ng AMLAC, pansamantalang na-block ang website ng BNC. Si Jonathan So ay isa sa mga respondent ng flood control cases ng Department of Justice noong December 2025. Kasama rin ang kanyang pangalan sa affidavits ni na engineers JP Mendoza at Bryce Hernandez na kasama umano sa kickbackan sa kanilang departamento. Si So rin ay dating close aide ni former Special Assistant to the President Bongo noong tumatakbo pa lamang ito bilang senador. Sinubukan namin kunin ang panig ni na So at Macadangdang pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Kita ninyo. So kung ganun, itugtog natin ulit yung sinabi ni Duterte. Ganun talaga mga katarantaduhan ng mga congressmen. Pati siya, Siomai King, nakikisaw-saw. Dapat hindi kayo sumali dito. Yan.
Tangina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Kayo, nagpasok sa Congress, eleksyon, nanalo, Seiko, paglabas niyan, pagkatapos, Rolex na. Pumunta ng Malacanang, nakatamaraw, paglabas niyan, nagka-Mercedes-Benz. Busog kayo lahat. Tingnan ninyo yung mga bahay noon ng mga congressman at tingnan ninyo ngayon kung ano kayaman sila. Lalo na yung mga bahay nila sa Maynila. Mga wala kayong prinsipyo, mga putang ina ninyo. Okay. Putang ina kung mabalik ako, arestuhin ko kayo lahat. Hindi ka na makabalik. Nasa ICC ka kasi, Sir Digong eh. So anyway, I'm just presenting to you what is happening. Lahat ito po ay dahil kay Bongbong. Hindi mangyari ito kung maingat si Bongbong. Pero ibig sabihin sinasadya niya. Ano ba si Virgie Figuero, bumalik na ba sa kulungan si Kwan? Si Kerwin Espinosa? Tatanungin natin sa AI. Hindi ko sigurado kung bumalik siya sa kulungan. Pero tanungin lang natin ang AI. Alam ko mayor siya ngayon eh. Sumuko siya sa Kwan, sa Cebu City. Pinalabasan siya ng warrant of arrest ng Cebu City sa kasong murder. Kasama niya ang iba pang akusado tulad ni Eddie May Mitra at Marcelo Adorco. Kasalukuyan siyang naka-detain sa Cebu City Jail, male dormitory habang naghintay ng arraignment at karagdagang proceeding sa kaso. Bago ito, malaya na siya sandali na release siya noong December 2023 mula sa isang drug-related cases. Nanalo siya bilang alkalde ng Albuera, Leyte noong 2025. May iba pang pending cases pa, money laundering. Pero ang murder case na ito ang nagresulta sa kanyang pagbalik sa kulungan. So ito ay base sa report sa ABS-CBN, Philstar, Inquirer, Rappler at iba pang mga sources ngayong araw ng Pebrero 5, 2026. So yan. Magandang araw na naman. Wala pa namang alas 12. So hating gabi pa lang naman. Magandang gabi po sa inyo. Kay Kumaro, kay Istong, nag-surrender siya sa NBI o tama po kayo. Pero sige, magandang buti pa to si Kerwin, kahit na drug lord, nagsusurrender. Magandang gabi po sa lahat. Paki-like, paki-subscribe, libre naman subscription sa YouTube, at saka paki-invite naman ng ibang kaibigan na sumali sa ating channel para makakuha kayo ng aral sa batas at yung anong katotohanan na dinadaan natin ito para totoo. Hindi po tayo kagaya ng karamihan vloggers na puro nagmamarites. Okay, maraming salamat.